Well, mga kapopong, kumusta? Well, dito sa video na ito mayroon tayong tatlong kakaiba at talagang tumatak na mga uri ng tahanan na talagang ikakagulat mo mamaya. Well, ang una na nga dito ay itong stone house sa Portugal. Pangalawa ay itong mga spherical houses sa Netherlands. At syempre ang pangatlo walang iba kundi itong mga capsule hotel sa bansang Japan. Anyway, simulan na natin, ha? Well, syempre unahin na natin itong mga stone houses sa Portugal. Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay ito kasing mga nasa harapan nyo ngayon mga halimbawa o nagre-represent ang mga traditional architecture sa bansang Portugal. Which is basically madali itong makita sa mga rural areas doon. At paniguradong ang nasa isipan nyo agad ngayon medyo mayroong pagkakapareho ang pagkakagawa nito o method ng paggawa nito. Tulad doon sa mga traditional na bahay na matatagpuan doon sa Batanes. Pero syempre ang pagkakaiba naman nito kahit kasi sabihin natin na ilang dekada nang nakatayo itong mga stone houses na ito sa Portugal, ay alam nyo ba na kahit gumamit ka ng platform na Airbnb ngayon, ay alam nyo ba na pwede nyong rentahan yung mga lugar na yan? Yes mga kapopong, dahil yung kasing ilang stone houses na nandoon medyo inimprove na ng ilang tao doon yung mismong mga loob niyang bahay na yan. Well, kumbaga yung labas nitong bahay na ito still traditional looks pa rin, pero ang loob nito ginawang medyo mala hotel na rin para mas maging komportable ang mga rerentang tao dyan sa mga lugar na yan. So kaya yung ilang owner niyang mga stone houses na yan ay kung dati pinagtatawanan sila ng ilang residenteng mayroong mas magagandang bahay noon, pero ngayon kumikita na itong mga stone houses owners na ito ng halos 5,000 pesos sa pera natin up to almost 19,000 pesos kada araw. Yes mga kapopong, as in 19,000 pesos maximum kada araw. So kung imumultiply natin yan sa 30 days halos 570,000 pesos yan. O sa isang taon kung tuloy-tuloy man merong mga taong rumenta dyan, ay posibleng umabot pa nga ng halos 6.8 million pesos ang kitain ng kada isang unit. Natandaan nyo, ha? Papaano kung yung owner nitong mga stone houses na ito ay mayroon pala owner pala ng maraming unit na mga stone houses doon? Well, kaya't huwag na kayo magtaka na yung mga taong dating pinagtatawanan dahil ganyan ang kanilang bahay noon ngayon ay kumikita na ng libo-libong dolyares easily. Well, though approximately lang yan, pero malaki talaga ang kanilang kinikita dahil sa mga yan. Anyway, ang next naman natin itong mga spherical o mga hugis bilog na mga bahay na ito na matatagpuan sa Netherlands. Anyway, kung mahilig pala kayo manood ng anime na Dragon Ball ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa inyo na hindi ito yung sinakyan ni Vegeta para makarating dito sa Earth. Dahil itong bilog na bahay na yan totoong mga struktura na nasa Netherlands ngayon. Which is ang tawag pala sa kanila ng mga ito tinatawag nilang bolwoningen. Anyway, itong mga bolwoningen na ito ay dinisenyo ng isang sculptor na si Dries Krijkamp noong 1980s, na ang layunin naman itong proyekto na ito noon ay makagawa ng mga futuristic na bahay na magiging efficient at abot kayang presyo na mga pabahay na pwedeng ibenta sa mga tao noon, na kahit kasi sa malayo parang ang liit-liit naman itong mga hugis bola na bahay na ito. Pero kung makakapasok ka kasi sa loob ng bahay na yan malalaman mong tatlong palapag pala yan. Well, yung first floor ay ang living room, yung second floor naman ay ang kitchen at ang bathroom, at yung third floor naman dyan mo syempre matatagpuan yung bedroom. Well, sabihin man natin na pinondohan mismo ng gobyerno ng Netherlands yung proyekto na yan, pero yung eksperimento na yan medyo hindi sumikat sa kabuuan o maraming parte ng Netherlands. Bakit? Well, sabihin man kasi natin ngayon na naging icon na rin itong mga ito sa Netherlands ngayon, pero noong 80s kasi
medyo nagdadalawang isip ang mga tao noon na kung ito bang mga futuristic na bahay na ito magkakasya kaya yung mga furnitures na ninanais nilang bilhin noon dyan sa bahay na yan. Pero instead na i-demolish gibain na lang itong mga proyekto na ito ay pinanatili na lang ito ng local government nila doon upang mag-iisang tourist attraction na lang nila doon na sa mga panahon naman natin ngayon ay talagang masasabi natin na ngayon lang naging successful ito dahil maliban kasi sa pinupuntahan binibisita ng mga tao ito doon totoong pwede nyo rin talaga itong rentahan. Pero yun nga lang na medyo pricey ito dahil umaabot rin ng halos 5,000 pesos sa pera natin up to 19,000 pesos kada araw kung balak mong rentahan yung mga yan. Anyway, ang pangatlo naman at sa panahon natin ngayon ay papahuli ba naman itong Japan pagdating sa mga kakaiba at kahanga-hangang disenyo ng mga hotel? Yes mga kapopong, at ang isa na nga sa mga tinutukoy ko dyan walang iba kundi itong mga capsule hotel nila. Well, kung sa Tokyo, Japan ka pupunta ay nag-i-start from 2,000 yen up to 4,000 yen ang kada gabi ng mga ordinary capsule hotel na pwede mong rentahan doon. Pero kung nais mo naman na rentahan ang mga medyo luxury capsule hotel doon, particularly sa Tokyo nga, ay maghanda ka na ng halos 4,000 yen up to 8,000 yen kada gabi o halos less than 5,000 pesos kada gabi. Pero ang malaking tanong mag-e-enjoy ka ba talaga na matulog dyan sa capsule hotel na yan? O ang maganda yatang tanong makakatulog ka ba dyan? Most especially kung ikaw pala mayroong claustrophobic mayroong fear mayroong takot sa masisikip na lugar. Well, kayo mga kapapang, ano pala ang pinakapangarap nyo na lugar na gusto nyong puntahan ever since? Well, syempre gusto kong malaman yan. So, i-comment lang yan sa baba. Ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman natutunan ka sa video ko, tayo mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!